Nagbubukas ang kwento sa orbit ng Earth kung saan ang isang napakalaking ship na pinangalan ng Gulag ay lumulutang ng walang layunin. Ito ay tahanan ng ilang tao na mula sa iba't ibang lahi, kasarian, at oryentasyong sekswal ngunit pinag-isa ng isang bagay, lahat sila ay may hindi bababa sa isang nakasisilaw na pisikal na deformidad. Ang grupong ito ng mga ragtag na individual ay naninirahan sa spaceship sa nakalipas na ilang dekada. Nagtayo pa sila ng napakalaking kagubatan sa loob ng ship upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa oxygen. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing rosas gaya ng una. Ang kalungkutan at pakiramdam ng pagiging nakulong sa loob ng ship ay regular na nagtutulak sa maraming mga naninirahan sa kabaliwan. Isang gabi, maraming residente ang naupo sa living area, nagpapakasasa sa iba't ibang aktibidad tulad ng pagtugtog ng piano o pagbabasa. Ngunit isang babae ang unang sumugod sa mga bintana ng spaceship. Marahas niyang hinampas ang salamin at bumagsak sa sahig, halos mabali ang kanyang ulo. Pagkatapos ay tumayo siya at inulit ang proseso ng 2 beses hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Sa kabila ng nangyayari sa harap ng lahat, tila walang masyadong nababagabag sa pangyayari. Ang mga ganitong bagay ay madalas na nangyayari sa loob ng gulag. Sa pagtatapos ng trahedyang ito, ang pinuno ng komunidad, isang lalaking nagngangalang Bedzek ang sumulong. Kilala siya sa kanyang napakalaki na kaliwang kamay, isang pisikal na katangian na nagpapaiba sa kanya sa lahat. Pinangangasiwaan niya ang sitwasyon at malakas na nagtanong kung sino man ang magboluntaryong maglinis at magtapon ng bangkay. Walang sumasagot kaya napilitan siyang italaga ang tungkuling ito sa Dollard Sisters, isang trio na binubuo ng isang transgender na lalaki, isang babae, at isang biolohikal na lalaki. Ang tatlo ay masunurin na itinaas ang katawan at itinapon ito sa malawak na cosmos. Nang maglaon, nakipag-usap si Bedzek sa isa sa kanyang pinakamatandang kaibigan sa ship, si Sam Swope. Ang taong ito ay nakikilala mula sa iba sa isang medyo kakaibang deformity. Mayroon siyang maliit na pangalawang ulo na umuusbong mula sa kanyang kanang balikat. Iginiit ng mas maliit, pangalawang ulo na ito na tawagin din bilang Sam Swope. Gayunpaman, ang dalawang magkaibigan ay umupo at pinag-usapan ang kamakailang pagkamatay sa gulag at ang lumiliit na populasyon ng kanilang komunidad. Ang pagkamatay ng babae ay ang ika-6 na pangyayari sa kasalukuyang buwan. Nabawasan nito ang kanilang mga bilang sa 73 lamang na mas mababa kaysa noong una silang dumating sa ship. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman na ang kanilang spaceship ay hindi malugod sa Earth o sa anumang planeta kung saan kasalukuyang nakatira ang mga tao. Walang sibilisasyon ng tao ang nagnanais na mapaunlakan ang mga naninirahan na ito dahil sa kanilang mga pisikal na deformidad at pagkakaiba. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, kinikilala ni Sam Swope si Bedzek bilang de facto na pinuno ng kanilang ship. Pinuri niya si Bedzek para sa kanyang pamumuno, na binibigyang diin na siya lamang ang tunay na sumusulong at kumikilos kapag hinihingi ito ng sitwasyon. Nais din niyang malaman kung ano ang mga plano ni Bedzek para sa kinabukasan ng gulag. Gayunpaman, ang huli ay walang interes na maging pinuno ng anumang bagay, na itinuturo na siya rin ay isang pasahero lamang sa malaking hunk ng lumulutang na metal. Kasunod nito, binago ni Sam Swope ang paksa ng talakayan sa sakit na nagdulot sa kanilang lahat ng mga pisikal na deformidad. Inihayag na ang sakit na ito ay tinutukoy bilang maduming dugo ng mga tao sa Earth. Sinimulan ng Sam Swope na hukayin ang kasaysayan ng sakit ngunit patuloy na ginulo ng walang katapusang mga side topic. Si Bedzek, na alam ang ugali ng kanyang kaibigan na walang katapusan, ay tumayo at nagdahilan. Ilang sandali pagkatapos niyang lumayo sa isang nakakainip na pag-uusap, nahulog siya sa gitna ng isa pa. Mabilis siyang pinalibutan ng Dollard Sisters at nagsimula ng nakakainip na pag-uusap. Naaalala nila ang mga kasiyahan ng makalupang pagkain, partikular tulad noong kumakain pa sila ng malulutong na chips. Si Bedzek ay muling nagdahilan sa kanyang sarili mula sa pag-uusap habang ang mga miyembro ng Dollard Sisters ay nagsimulang magmuni-muni. Gayunpaman, habang nililibot ni Bedzek ang ship, maghiliw siyang binati ng maraming residente. Maliwanag na iginagalang siya ng lahat at nakikita siya bilang pinuno ng ship. Di nagtagal, nakatanggap si Bedzek ng tawag mula sa pinuno ng komunikasyon ng ship, si Harmony. Sinabi niya sa kanya na mayroong isang hindi naka-schedule na ship mula sa Earth na patungo sa kanilang direksyon. Nakatakdang dumaong ang ship na ito sa gulag sa loob ng humigit kumulang 8 oras. Sa makatuwid, humihingi ng mga tagubilin si Harmony dahil hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Gayunpaman, ibinasura ni Bedzek ang buong bagay at muling itinuro na siya ay isang pasahero lamang sa ship na ito.
Ang eksena ay nagbago at makikita natin si Bedzek na gumugugol ng oras kasama ang kanyang asawang si Annie. Gusto niyang buksan ang mga ilaw para makita niya ang mukha nito habang nagmamahalan. Gayunpaman, labis natutol si Annie sa ideyang ito. Kapag binuksan pa rin ni Bedzek ang mga ilaw, agad siyang nagbihis. Ito ay dahil sa kanyang deformity at insecurity na nakapalibot sa kanyang katawan. Ayaw niyang ipakita kay Bedzek ang kanyang tunay na pagkatao dahil sa tingin niya ay masusumpungan siya nito. Sagot niya na mamahalin niya ito kahit anong mangyari pero hindi uma-atras si Annie sa kanyang kinatatayuan. Kasunod nito, umupo ang mag-asawa sa kama at nagsimulang mag-usap. Inihayag niya sa kanya na ang tunay na dahilan kung bakit ang mga nagdurusa sa maruming dugo ay inilalagay sa kalawakan ay hindi dahil sa sobrang populasyon sa Earth. Sa halip, ito ay dahil sa pagkasuklam mula sa iba pang sangkatauhan para sa kanilang kapangitan. Pagkatapos ng ilang higit pang pag-uusap, sa wakas ay nakumbinsi siya ni Bedzek na gusto niyang makipag-usap sa kanya nang nakabukas ang mga ilaw. Sa pagkakataong ito, pumayag si Annie at sa kabila ng hindi komportable, hinubad niya ang kanyang robe. Sa sorpresa ni Bedzek, ang kanyang balat ay bahagyang transparent at ipinapakita ang marami sa kanyang mga panloob na organo. Gayunpaman, bago pa siya makapagkomento pa, naputol ang mga ito ng tawag ni Harmony. Inaalerto ng pinuno ng telekomunikasyon si Bedzek na dumating na ang ship mula sa Earth at naghahanda ng dumaong sa gulag. Sa una, walang intensyon si Bedzek na lumabas at pangasiwaan ang sitwasyon. Gayunpaman, si Sam Swope na nasa system room din kasama si Harmony ay hinihimok siyang umakyat muli. Ang matanda pagkatapos ay hindi masigasig na tumungo patungo sa silid ng system. Pagdating doon, nalaman ni Bedzek na nakadaong na ang ship mula sa Earth. Inutusan niya si Harmony na subukang magtatag ng isang silid sa pagitan ng dalawang ship upang ang sinumang nanggaling sa Earth ay ligtas na makapasok sa gulag. Di nagtagal, isang pasahero ang pumasok sa ship at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Barney Curran. Binabati niya ang mga residente ng ship at sinasabing siya ay isang ambasador na ipinadala ng pamahalaan ng daigdig. Idinagdag niya na siya ay ipinadala upang magmungkahi ng isang napakahusay na alok sa mga tao ng gulag. Di nagtagal, ang buong populasyon ng gulag ay nakipagtalo laban kay Curran. Sinabi sa kanya ni Bedzek na ang mga tao sa ship na ito ay nagkaroon ng sapat na mga tao mula sa Earth nang iniwan nila sila upang mamatay sa gitna ng kawalan. Gayunpaman, pinipilit ni Curran na makipag-usap at sinabihan silang bigyan siya ng pagkakataon bago sila makapagdesisyon. Kaya, dinadala ni Bedzek, Sam Swope, at ng pinuno ng komunikasyon na si Harmony ang bagong dating sa berdeng silid ng ship para sa isang pribadong chat. Ang trio ay nasa ilalim ng impresyon na ang layunin ni Curran ay paalisin sila mula sa orbit ng Earth. Kinukutya pa nga siya ng mga ito sa pag-akyat doon para lang sa maliit na gawain. Gayunpaman, ginulat sila ni Curran sa pamamagitan ng pagbubunyag na siya rin ay biktima ng maduming dugo. Hanggang sa buksan pa niya ang kanyang coat at ilantad ang kanyang deformity. Ibinunyag ni Curran na ang sakit ay dumami ng husto sa buong mundo, na nahawahan ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Ang sakit sa una ay pinaniniwalaan na napawi ng isang pandaigdigang lunas. Ngunit, ang virus na nagdudulot ng sakit ay nagmutate lang at bumalik ng mas malakas. Ang muling pagkabuhay na ito ay humantong sa malawakang paglikas ng mga lungsod na may mga taong naghahanap ng kanlungan sa mga nakahiwalay na silungan. Sa kalaunan, isa pang lunas ang natuklasan sa anyo ng isang swero. Ito ay nasynthesize mula sa mga enzyme na natagpuan sa dugo ng mga taong nagkasakit ng maduming dugo sa unang pagtama nito. Matapos ibigay sa kanila ang maikling balitang ito sa kasalukuyang sitwasyon ng Earth, dumating sa wakas si Curran sa punto. Nais niyang mag-donate ng dugo si Bedzek at iba pang residente ng ship upang ang lunas na ito ay may pagawa ng maramihan. Bilang kapalit, ipinangako niya na bibigyan ng world government ang mga residente ng gulag ng lupain sa South America, kung saan maaari silang mamuhay ng payapa. Nang marinig ang lahat ng ito, nagulat si Bedzek. Ngunit mayroon siyang malaking pagdududa tungkol sa mga intensyon ng pamahalaang pandaigdig at tumanggi siyang tulungan si Curran. Habang mayroong mainit na pagtatalo na nagaganap sa loob ng green room, isang residenteng nagngangalang Smiley ang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Si Smiley, na ilang taon nang nasa ship, ay nasa bingit ng mental breakdown. Ang kakulangan ng natural na hangin at makalupang pagkain sa mahabang panahon ay dahan-daang nagtulak sa kanya sa pagkabaliw. Ngayon, narinig niyang tinanggihan ni Bedzek ang pagkakataon na maaaring humantong sa kanila pabalik sa Earth. Itinulak siya nito sa gilid at tuluyan na siyang nawala sa sarili. Nagsisimula siyang sumigaw sa galit na nagsasabing gusto niyang umuwi.
Pagkatapos ay kumuha siya ng napakalaking pamalo mula sa malapit at sinubukang salakayin si Bedzek. Humakbang si Harmony para pigilan siya ngunit sinaksak siya ni Smiley. Siya ay malubhang nasugatan at napasandal kaya ang kanyang walang buhay na katawan ay naipit sa dingding. Kasunod ng kalunos-lunos na pangyayaring ito, sinabi ni Bedzek na pag-iisipan niya ang alok at pansamantalang magtatapos ang kanilang talakayan. Pagkatapos ay bumalik sila sa living space kung saan ang natitirang mga pasahero ng crew ay sabik na naghihintay na marinig ang nangyari. Kasunod nito, tinutugunan ni Curran ang lahat ng mga naninirahan sa halip na makipag-usap kay Bedzek. Sinabi niya ng malakas na ang sakit ay nawala sa kontrol at kailangan ng gobyerno ang dugo nito upang makagawa ng lunas. Bilang kapalit, papayagang lumapag ang ship at ang mga residente ay papayagang manatili ng permanente sa Earth. Sa kabila ng katiyakang ito, nananatiling may pag-aalinlangan si Bedzek na naniniwalang nagsisinungaling si Curran. Sinabi pa niya na kung tatanggihan ng mga residente ng gulag ang alok, sapilitang kukunin ng mga sundalo mula sa Earth ang kanilang dugo. Gayunpaman, marahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi nakatanggap si Bedzek ng suporta mula sa mga tao ng gulag. Maging si Sam Swope, na hindi kailanman hindi sumang-ayon sa kanyang kaibigan, ay piniling maniwala kay Curran. Hindi umatras si Bedzek mula sa kanyang punto na humahantong sa isang hindi pagkakaunawaan kay Sam Swope. Lumingon sila kay Annie at tinanong kung ano ang iniisip niya tungkol sa buong pangyayari. Sa sorpresa ni Bedzek, siya rin ay pabor na magboluntaryo para sa programa ng serum. Dahil dito, nag-iisa si Bedzek sa kanyang mga paniniwala at dahil sa galit, pisikal na inatake niya si Curran. Si Sam Swope ay namagitan upang pigilan siya ngunit aksidenteng nauwi sa pagtapos sa kanyang pinakamalapit na kaibigan sa proseso. Dahil dito ay nabalisa si Annie at lumuhad siya para halikan ang kanyang namatay na asawa. Nagbago ang eksena at makikita natin ang resulta ng malagim na pangyayaring ito. Si Sam Swope, na humawak sa mantle ng pamumuno, ay nagbibigay kay Curran ng pag-aproba na dalhin ang kanyang mga medikal na koponan sakay ng kanilang spaceship. Makalipas ang 3 linggo, dumating ang ilang medikal na propesyonal mula sa Earth sa gulag. Ginawa nila ang kanilang pamamaraan at kinuha ang dugo mula sa bawat naninirahan at iniimbak ito sa mga espesyal na lalagyan. Sa prosesong ito, isang babaeng doktor ang lumapit kay Sam Swope upang kunin ang kanyang sample ng dugo. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanya, kinikilala na ang kanilang misyon ay hindi magiging posible kung wala ang kanyang pakikipagtulungan. Pagkatapos ay lumapit siya ng isang hakbang at pinuri siya para sa kanyang katapangan sa pagtulong sa sangkatauhan sa paglaban nito sa sakit. Si Sam Swope, na noon pa man ay isang mapagmataas na tao, ay nalulugod na marinig ang gayong matayog na mga salita. Sa kalaunan, pinamamahalaan ng mga doktor na mangolekta ng sapat na mga sample ng dugo mula sa lahat ng mga naninirahan sa ship upang matugunan ang kanilang kota. Nakikita si Sam Swope na puno ng sigla ngunit may kapansin-pansing tensyon sa pagitan nila ni Annie. Noong gabing iyon, may taus-pusong pakikipag-usap si Sam sa isa sa mga babaeng residente. Ipinahayag niya ang kanyang matinding kalungkutan sa pagkamatay ni Bedzek at sinabing hindi niya intensyon na saktan si Bedzek. Ngunit inaaliw niya siya, itinuturo na ginawa niya ang kinakailangan sa ilalim ng mga pangyayari. Ipinaalala rin niya sa kanya ang paparating na kasal sa pagitan ng Dollar Sisters, isang kislap ng kagalakan sa gitna ng kanilang malungkot na katotohanan. Ilang sandali pa, makikita natin ang tatlo na malapit ng ikasal. Pinalamutian nila ang kanilang mga sarili ng ilang mga bulaklak mula sa ship at mukhang nasasabik sa kanilang kasal at sa pag-asang makabalik sa Earth. Sam Swope ang nangangasiwa sa kasal na nagkataon na ang unang magaganap sa gulag. Puno ng saya at pag-asa ang kapaligiran habang binibigkas niya ang tatlong mag-asawa. Sa panahon ng seremonya, ipinaalam ni Annie na pumwesto sa pinuno ng komunikasyon sa crew na dumating na ang rescue craft mula sa Earth. Pagkatapos ay inanunsyo ni Sam Swope sa kanila na oras na para umuwi. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang kanilang mood habang pumapasok si Curran sa gulag kasama ang isang bagong mga tao na nagdurusa sa maduming dugo. Dinaragdagan nila ang lugar at tumingin-tingin sa kanilang bagong tahanan ng may pag-usisa at takot. Nagulat si Sam Swope dahil dito at sa mga dating tripulante nang malaman nilang pinagtaksilan sila. Sa resulta ng nakakagulat na paghahayag na ito, tinapos ni Sam Swope ang kanyang paghihirap sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang ulo sa bintana ng ship. Si Annie naman, nakikita siyang nakaupo sa sofa kung saan nakaupo noon ang asawa niyang si Bedzek. Nagtatapos ang kwento nang sumigaw si Annie sa ibang miyembro na alisin ang bangkay ni Sam Swope at itapon ito sa ship. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na siya na ngayon ang namamahala sa ship.
Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.